Graduate na ng college si Yas at kasalukuyan siyang pinagbakasyon ng tiya Milet niya sa inuupahang bahay nito sa Manila kung saan ito nagtatrabaho. Ulila na si Yas sa ama at sa ina. Tanging ang tiya Milet niya na lamang ang meron siya. Isa itong kasambahay ng mga Vendosa. Halos isang dekada na itong naninilbihan doon kaya nga hindi na ito nakapag-asawa. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkasakit ang tiya Milet niya na nakatoka upang mag-asikaso sa uniko iho ng mga Vendosa na magmumula pa sa ibang bansa. Natitiyak ni Yas na matatanggal sa trabaho ang tiya Milet niya, oras na hindi ito nakapasok, kaya kinailangan niyang maging substitute na katulong. Sa pagkikita nila ni Emir, may kakaiba kaagad na lulukso sa kanilang mga puso. Paano kaya patitinuin ng inosenteng si Yas ang babaerong amu-amuhan niya? Ating alamin ang buong kwento. Hello tiya! May pagkasabik sa aking tinig nang sagutin ko ang linya. Nakasakay na ako sa bus patulak sa Manila. Nasaan ka na ba? Mukhang hindi tayo magkikita. Madami kasing gagawin sa mansyon ng mga Vendosa. I-sketch ko na lang sa iyo ang daan dito sa bahay ha? Ani Tia Mel. O sige po, yun ang tanging saad ko. Tahimik kong pinanood ang bawat dinadaanan ng bus na sakay ko. Ibang-iba ang itsura ng kamay nilaan kumpara sa probinsyang aking kinalakhan. Ang sabi ni Tia, sa waiting shed daw ako ng Commonwealth babae. Dito na kaya yun? Tanong ko sa sarili ko nang ihinto ako ng bus sa tapat ng maliit na silong na may pinturang pula. Akmang tatawid ako papunta sa kabilang side dahil nakagreen naman ng traffic light nang may rumaragas ang sasakyan ng parating. Napaatras ako ngunit huli na dahil sa bilis nun. Wala ako nagawa kundi ipikit ang aking mga mata dahil tsak na aabutin ako noon. Lumipas ang ilang minuto, wala naman ako nararamdamang sakit kaya idinilat ko ang aking mga mata. Pagmulat ko ay nakapamewang ang isang lalaki. Matangkad siya at maputi, pang Hollywood ang datingan. Hindi ko lang makita ang mata niya dahil sa mamahaling sunglass na nasa mata niya. Maskulado din ang katawan habang salubong ang kilay at halata na nakatingin sa akin. Are you trying to die? Nanggagalaiting anya. Pero kasi naka-green light naman. Nagpapaunawang saad ko pero inirapan niya lang ako. Whatever. Galit na aniya tsaka muling bumalik sa kotse. Bumusina pa nga siya para patawidin ako. Nakayuko akong tumawid. Mayabang, kaya ayoko sa mayamang gaya nila eh. Oo, gwapo nga, mata pobre naman. Saad ko tsaka ako papadyak-padyak na nagpatuloy sa paglalakad. Sandali ko pang nilingon ang kinalalagyan niya. Bukas na ang bintana ng kotse niya habang nakalingon sa akin. Sa halip na intindihin siya, nagmadali na lang akong maglakad. Matyaga akong hinanap ang bahay ni Tia. 20 minuto, sa wakas ay natagpuan ko din. Ibinili niya na din sa akin ang sikretong taguan ng susi niya kaya nabuksan ko din ang kanyang bahay. Pabagsak akong naupo sa maliit na sofa na nandun. Inililibot ko ang mata sa kabuuan ng bahay nang mag-ring ang aking cellphone. Tia, nandito na po ako sa bahay mo. Talaga? Saktong-sakto pala. Pakitabi mo sa ref yung kakanin dyan. Ni-request pa sa akin ni Emirian. Magpahinga ka ngayon dahil tsak na napagod ka. Kung makakaya mo ay pakidala mo sa akin dito yung kakanin bukas. Hindi kasi ako makakauwi eh. Ayos lang ba? Opo tiya, bukas na bukas po ay dadalhin ko. Magiliw na saad ko. May ilan pang ibinilin si Tia para sa akin. Umuo na lang ako tungkol sa pagpapalipas ko ng gutom. Napagod ako sa biyahe at hindi ako nakakaramdam kahit kaunting gutom. Antok kasi ang aking nararamdaman kaya kahit sinabi ko kay Tia na kakain ako sa tamang oras, hindi ko nagawa dahil antok na antok talaga ako. Nang magising ako kinaumagahan, talaga namang nagkukumagkag ako kakaasikaso. Pasado 9:00 na kasi ng umaga. Tad-tad din ako ng miss call kay Tia. Hindi ko na nga nagawang maligo, nagpajama lang ako tsaka t-shirt. Palabas na ako nang muling tumawag si Tia. Po, nag-aalalang saad ko dahil baka magalit. Nasaan ka na ba? Nag-aalala ako sa iyo, baka naligaw ka na. Ani Tia, napangiwi ako. Nasa daan pa lang kasi ako at hindi pa ako nakakasakay. Hindi po Tia, nahuli lamang po ako ng gising. Napagod po kasi ako sa biyahe. Ganun ba? O sige, aantayin na lamang kita dito.
Ani Tia kaya tumango na lamang ako at pinatay ang linya. Matandang dalaga si Tia. Sabi nila, iritable daw ang mga matatandang dalaga. Ngunit iba si Tia. Sa pool pa lamang nang magkaisip ako, napakabait na niya. Kaya nga minahal ko ng husto si Tia. Higit pa sa kanyang sarili kung mahalin niya ako. Pasado 10:00 na nang makarating ako sa napakalaking gate. Sisilip-silip ako. Hindi ko naman kasi alam kung paano tatawag ng tao. Maya-maya ay may 2 gwardya na sumilip sa gate. May kailangan po ba kayo? Anang guard. Nandyan po ba si Tia Milet? Pamangkin niya po ako. Pinadadala niya po kasi itong kakanin. Magalang na saad ko. Aba't isipin mo nga naman, napakaganda mo, iha. O siya, pumasok at nagbili naman na siya na parating ka. Anang guard sa akin. Pagpasok ko ay talagang napawawa ko. Napakalawak ng lugar. Napangiwi ako nang matanaw ko ang malayo-layo ko pang lalakbayin para makarating sa bahay ng mga Vendosa. Palinga-linga ako. Nagbabaka sakali na may maghahatid sa akin papunta sa mansyon. Pero bigo ako. Butil-butil na ang pawis ko pero hindi pa ako nangangalahati. Napalinga ako nang makarinig ako ng malakas na pagtawa. Marahan ako naglakad papunta sa pinanggagalingan ng boses na iyon. Nakakita ako ng matandang lalaki. Nakapadyamang pangtulog, kalaro ang asong pula ang kulay. Magandang umaga po, Lolo. Kuha ng pansin ko sa kanya. Luminga siya sa akin. Iha, sino ka? Inosenteng Anya. Napakamot ako sa aking ulo. Papunta po sana ako sa mansyon ng mga Vendosa. Maaari po ba akong magpasama sa inyo? Tumawa siya ng matunog. O siya, sasamahan kita. Nakangiting Anya. Hinawakan niya ang tali ng aso. Tara na, Moji. Samahan natin ang binibining ito. Tumatawang Anya. Pasensya na po kung naistorbo ko kayo. Saad ko habang naglalakad kami. Ayos lang. Tungkulin ko naman na ihatid ka dun. Tumatawang Anya, kaya't na-curious ako. Tagapagbantay po ba kayo sa malawak na lupang ito? Sabihin na lang natin na ganoon. Sagot niya, tsaka muling tumawa. Tinatanaw-tanaw ako ng aso kapag kwan habang naglalakad kami. Magsiselos si Emir kung malalaman niyang mapapaamo ka ng binibining ito nakakakilala mo lang. Pagpapaalala niya sa aso. Hindi kasi sila magkasundo ng apo ko kahit gustong-gusto niyang hawakan si Moji. Tumatawang saad ng matanda. Ngumiti lang ako. Hindi ako pala kausap sa hindi ko naman kakilala. Sadyang kinailangan ko lang ng tulong dahil baka maligaw ako. Humahangos na may babaeng lumapit sa amin. Senyor, ano po't naglalakad kayo? Anang babae na halata namang kasambahay dahil sa uniformeng suot niya. Senyor? Nakangiwi ako nang lumingon sa matanda. Ayos lang, Isay. Matagal-tagal na din mula nang may babae akong hinatid sa mansyon na ito. Nakangiting Anya. Yas? May gulat na saad ni Tia nang natanawan ako. Abala siya sa pagdidilig ng halaman. Kung ganoon ay siya pala ang pamangkin na ikinukwento mo sa akin, Milet. Nakangiting Anang matanda. Nahihiyang tumango si Tia. Siya, sige na. Mukhang kagabi pa iniintay ni Emir ang kakanin na ginawa mo. Anang matanda, tsaka inalalayan ng 2 kasambahay. Bakit kasabay mo si Senyor? Usisa sa akin ni Tia. Akala ko po katiwala lamang siya sa lugar na ito. Hindi naman po siya nagpakilala, Tia. Napakamot siya sa kanyang ulo. Siya ang may-ari ng lupang tinutungtungan mo. Ani Tia. Hindi naman galit pero halata na dapat hindi agad ako naging mapanghusga. Bakit ba ngayon ka lang? Tia, napanis po iyong kakanin na ginawa niyo kaya kinailangan ko pang gumawa. Late naman na po ako nagising kaya tinanghali na ako. Mabuti at marunong ka. Hindi makapaniwalang saad niya. Hindi ko po alam kung magugustuhan niyo ang lasa. Hinawakan niya ang kamay ko tsaka niya ako giniya papunta sa kusina. Isinalin niya sa magandang lalagyan iyong kakanin. Mukha namang masarap. Ibibigay ko na kay Emir. Intayin mo ako dito ha. Biling niya kaya't tumango ako. Pinanood ko si Tia paakyat pero muling may tumawag sa kanya kaya naantala ang dapat na gagawin niya. Di yung pamangkin mo na muna yung pagdalhin mo niyan sa kwarto ni Sir Emir. Anang bossy na kasamahan ni Tia. Hindi naman sumagot si Tia.
Tinignan niya lang ako, kaya't kusa akong lumapit para kuhanin ang lalagyang hawak niya. Diretsuhin mo lang yung hagdan, tulog pa naman si Emir kaya hindi iyon magagalit. Nakangiting ani Tia kahit halata na hindi niya gustong mautusan ako ng dapat ay kanyang trabaho. Marahan akong humakbang hanggang sa marating ko ang kwarto na tinutukoy ni Tia. Pagbukas ko ng pinto ay napakalamig. Negative na yata ang Celsius ng kwartong ito. May maliit na sala ang kwarto. Naglakad ako sa mesa na naroon malapit sa kama, kung saan may nakabalot na kung ano. Hindi ko na inalintana iyon at mabilis nang tumalikod, pero may kamay na humawak sa pulsuhan ko na labis kong ikinagulat. Hinila ako noon paatras at binigyan ng mahigpit na yakap. I miss you, Yaya Milet. Naglalambing ang malaking tinig na aniya. Hindi ako makagalaw at tanging pagkurap lamang ang nagawa ko. Yaya, tawag pa niyang minsan. Napasinghap ako nang lumuwag ang pagkakayakap niya sa akin. Tumingala siya hanggang sa magkasalubong ang mata namin. Naitulak niya ako ng malakas. Sa lakas nun, napaatras ako ng 3 hakbang. Sino ka? Nanggagalaiting saad niya sa akin. Dapat nga ako pa ang magalit. Bigla-bigla na lamang siyang nangyayakap. Bakit ka pumasok sa kwarto ko? Anya pa sa akin. Dinala ko lang yung kakanin mo. Napag-utusan lang ako ni Tia Milet. Nauutal na saad ko. Relatives ka ni Yaya Milet? Wait, you look familiar. Ani at tumayo siya tuwari nag-iisip. Napalunok ako nang makita ang maskulado niyang katawan. Napatalikod ako takmang aalis na nang habulutin niyang muli ang aking braso. Sa lakas ng hatak niya, bumangga ang dibdib ko sa kanya. Ikaw yung nasa highway kahapon, tama ba? Nakataas ang kilay na aniya. Naipit ko ang aking labi. Siya pala iyong antipati kong lalaki. Hindi ako nakasagot. Nasa ganoon kaming sitwasyon nang biglang bumukas ang pintuan. Diyos ko, Emir, anong ginagawa mo? Ani Tia, tsaka ako hinila palayo sa lalaki. No, hindi ganun yun, Yaya. I'm just asking her. Ano bang nangyari? Ani Tia sa akin nang tumingin siya sa akin. Wala naman, Tia. Hindi po kasi ako nakapagpakilala sa kanya. Nahihiya akong katwiran. Nagbuntong hininga si Tia. Sige na, umuwi ka na. Saad pa ni Tia. Sandali kong tinignan yung Emir, kaya't huli ko nang makita na nawala ng malay si Tia. Tia! Nag-aalalang saad ko. Yaya Milet, come on. Open your eyes. Saad din ni Emir. Lumuhod ako tinapik-tapik ang pisngi niya, pero wala talaga siyang malay. Let's go. Aniya, tsaka binuhat si Tia. Saan tayo pupunta? Matalim niya akong tinignan. Sa hospital, stupid. Naiinis na Anya. Pinagtitinginan kami ng mga kasamahan ni Tia pero hindi na namin sila pinansin. Anong nangyari? Nag-aalalang lumapit sa amin iyong kasambahay na kaninang lumapit sa amin. Hindi kumibo si Emir. Open the door. Bosi na Anya nang makarating kami sa kotse niya na nakaparada. Yung kotse na kamuntikan pang makasagasa sa akin. Inilapag sa likod ng lalaki si Tia. Sinuotan din niya ng seatbelt. Sumakay ako sa tabi niya. Hindi na siya nagpaalam at kaagad nang nag-drive ng kotse. Pagkarating sa hospital ay buhat na naman niya si Tia. Pero sandali lang dahil inassist na din siya ng mga doktor. Nasa bench na kamit nag-aantay na may doktor na lumapit. Hindi ako mapakali habang siya'y nakaupo lang. Ang lahat ng mga dumaraang nurses ay siya ang tinitignan. Pwede ba? Kumalma ka nga. Angil niya sa akin. Paano ko kakalma? Si Tia lang naman ang meron sa akin. Hindi po pwedeng may mangyari sa kanya, nag-aalala ako. Naluluhang saad ko. Bakit kung patuloy kang magpapaka-nervyos dyan may mangyayari ba? Naiinis na Anya. Tao ako, kaya normal lang na makaramdam ako ng ganito. Minsang katwiran ko pa, kasabay ng pagtulo ng aking luha. She'll be alright, okay? Just trust her. Giit na naman niya, pero umiling ako. Hindi mo maiintindihan ang nararamdaman ko. Si Tia lang ang nag-aruga sa akin. Hindi ko pa lahat nasusuklian sa kanya kaya ganito ako kung mag-alala sa kanya. Natatakot ako na baka hindi niya ako makitang maging successful. Tss, inis na Anya.
Siguro hindi niya matiis ang kakaiyak ko kaya hinila niya ako para bigyan ng mahigpit na yakap. Magtiwala ka sa akin. Magiging okay din siya. Anya pang minsan, napahinto ako sa pag-iyak hindi dahil sa mga sinasabi niya. Kung hindi, nakakadalawa na siyang yakap sa akin. Maya-maya lang, lumabas iyong doktor. Kayo po ba ang pamilya ng pasyente? Anang doktor. Opo, kaagad na sagot ko. Mr. Mrs. Anang doktor sa amin sa pag-aakalang mag-asawa kami. Akmang ko kontra pa si Emir kaya't hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya. Overpatig ang pasyente. Napakadami niyang komplikasyon. Anang doktor, parang hinipo ang puso ko't ganoon na lamang kalakas ang naging pag-iyak ko kahit anong pigil ang gawin ko. Iniakbay sa akin ni Emir ang isang kamay niya para pakalmahin ako. Madaming ibabawal sa kanya. Lalo na ang mapagod at magpawis ang likod. Hindi na siya maaaring magtrabaho ng mabigat. Bili na anang doktor. Matagal-tagal din nagamutan ang mangyayari. Maaaring makauwi siya mamaya pero magkakaroon pa din siya ng mga findings check-up. Saad pa ng doktor. Please excuse me. Napabuntong hininga ko. Nilingon ko ang kamay ni Emir na nasa balikat ko pa din. Ngingisi-ngisi siya nang alisin yun. Nagmamadali akong pumasok sa kwarto ni Tia. Tulog siya habang nakatusok sa kanya ang dextrose. Nakaramdam ako ng awa. Ngayon ko lang napansin na medyo tumanda na pala si Tia. Hinawakan ko ang pisngi niya habang matyagang pinagmamasdan. Kahit ayaw niya, tiyak na mapipilitan siyang magbitaw sa kanyang trabaho. Naibulong ko. Noon pa man ay pinipigil ko na siyang mag-stop sa trabaho. Pero ayaw niyang pumayag dahil napamahal na daw siya sa mga kasamahan niya. Paano kaya yan? May halong pagkasarkastiko ang kanyang tinig. Nakangisi pa ng lingunin ko. Bakit? Kumunot ang noo ko. May nautang si Yaya Milet na higit 100,000. Kung ikaw ang ampon niya, tiyak na ikaw din ang pinaglaanan niya para makatapos ng business management. 100,000? Napakalaki nun at lahat ng iyon ay sa akin lamang naubos. Sa tansya ko ay dapat tatagpusin pa ni Yaya Milet ang taong ito para makabayad sa utang kay Lolo. Pero hindi na kaya ni Tia. Lalong lumawak ang kanyang pagkakangisi. Tingin mo, sino ba dapat ang magbayad nun kung hindi na po pwede si Yaya Milet? Makahulog ang aniya na naman. Mali ang pagkakakilala ko. Tuso ang mga Vendosa. Hindi sila mababait. Pag-isipan mo, kung makikiusap ka kay Lolo, hindi siya papayag. Business-minded ang mga Vendosa, kaya hindi uubra ang salitang awa. Mukhang okay na din naman si Yaya, mauna na ako. Tawagan mo ako kung kailangan nyo ng masasakyan, o kaya naman ay kung sakali na mabuo ang desisyon na gagawin mo. Mapangasar na aniya bago tuluyang tumalikod. Hindi ako makapaniwala na nakatali si Tia sa utang niya. Wala pa ako napapasukang trabaho kaya mahihirapan ako magbayad kung mag-a-apply pa ako. Pag nagising si Tia at wala pa din akong trabaho, mauobliga siyang pumasok kahit may sakit siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nalilito ko. Kahit na hindi sabihin ng Emir na iyon, ay alam kong gusto niya akong gipitin. Wala naman akong experience sa pagiging kasambahay. Ano ang gagawin ko? Emir POV. How was Milet? Bungad na tanong sa akin ni Lolo nang makabalik ako sa mansyon. Still unconscious. Over-fatigue daw at madami pang komplikasyon. Saad ko, naupo ako sa sofa. Malaki ang utang niya sa inyo, kaya hindi na siya makakapagtrabaho. Naglakad si Lolo palapit sa akin. Alam mo Apo, 1 dekada at kalahati nang naninilbihan si Milet sa atin. Ang utang niya ay kulang pa nga kung susumahin sa pagpapasalamat ko sa kanya. Kaya't maiintindihan ko kung hindi na siya makakapagtrabaho dahil iginugol niya naman sa atin ang buhay niya. Mahabang paliwanag na ani ni Lolo. No, Lo. Kaagad na saad ko. May pagtataka niya pa nga akong nilingon. I mean, sinabi ko na nga ang bagay na iyon sa pamangkin niya pero hindi siya pumayag. Ayaw niyang pumayag. She wants to pay us. Pagsisinungaling ko. Maganda ang babae na iyon. Gusto kong pag-isipan kung katawan niya ba ang gagawin kong kapalit sa utang ni Yaya Milet o ang pagiging personal assistant ko na lamang.
Naputo lang pag-iisip ko nang umugong ang malakas na tawa ni Lolo. That girl, aniya, tsaka inilapat ang likod niya sa likod ng upuan at tumingala. Maglilimang dekada na din mula nang may inosenteng dalaga akong hinatid sa bahay na ito. Ani Lolo, hindi ko maintindihan ang sinasabi niya pero nakinig pa din ako. Nang maligaw dito ang mami mo, ay classmate naman siya ng daddy mo. Tulad ng dalagang iyon na hindi niya rin ako nakilala. Napagkamalan ako ng mami mo na hardinero without knowing na anak ko ang daddy mo. Samantala ang dalagang siyas naman ay napagkamalan akong katiwala dito. Tumawa na naman siya ng malakas. Mukhang magiging parte din siya ng pamilya natin. Kumpiyansadong ani Lolo. Napangiwi ako. Bigla akong kinilabutan. Lo, aakyat na nga po muna ako. Saad ko tsaka nagmamadaling umakyat sa kwarto. Pagsara ko ng pinto, napahawak ako sa aking dibdib. Lalaki akong tao pero ganito na lamang kung kumabog ang puso ko. Wala pa sa isip ko ang pag-aasawa. Kaya ako kinakabahan ng ganito, hindi ba? Napapalunok na saad ko sa aking sarili. Napalinga ako sa kakanin na naroon sa aking side table. Nilapitan ko iyon at binuksan. May disposable spoon na din kasi yun. Sinubukan kong kainin pero hindi ito yung dati kong natitikman kay Yaya Milet. Parang may something na special sa kakaning to. O sabihin na nating sa madaling salita ay masarap. Kakatikim ko nga ng paunti-unti. Hindi ko namamalayan na halos maubos ko na pala. Matapos kumain ay nagpababa lang ako saglit bago nahiga sa kama. Kahit anong iwas ang gawin ko, natatapos ang pag-iisip ko kay Yas sa inosenteng babae na iyon. Pinalipas ko ang maghapon hanggang sa gumabi. Aalis ka? Tanong ni Lolo. Paakyat kasi siya at pababa naman ako. Magbabar ako saglit, Lo. Baka bukas na po ako makauwi. Tinignan niya ako ng makahulugan. Bukas ang pasok mo sa company. Huwag kang masyadong maglasing. You are the role model of our all employee. Bili na ani Lolo kaya tumango ako. Yung sports car na kamuntikan na makasagasa kaya sang aking sinakyan. Mabilis kong narating ang bar na noon pa man, tambayan ko na dahil sa babaeng palagi kong katable. VIP room with Stella please. Saad ko sa bar counter. Mukhang ngayon na lang kayo nagawi dito ah. Biro sa akin ang cashier doon. Sa Astrea kasi ako na malagi, kababalik ko lang. Nakangiting saad ko tsaka ako kinuha yung susi na binigay niya. Dating order pa din. Saad ko tsaka ako tumuloy sa kwartong inukup ako. Yes, POV. Nang hapon ding yun, na-discharge kami ni Tia. Buti na lamang dahil binayada na ni Imir ang bill namin. May kotse din na mula sa mansyon ang sumalubong sa amin para ihatid kami sa bahay ni Tia. Ang sabi ay si Imir daw ang nag-utos sa kanya. Nangihina pa si Tia kaya naman prutas-prutas lang muna ang pinakain ko sa kanya. Nabanggit ba ni Imir ang utang ko sa kanila? Nangihinang ani Tia. Ayoko naman na isip-isipin niya pa ang bagay na iyon kaya umiling ako. Wala naman pong nabanggit sa akin ng Imir na yun. Pagsisinungaling ko kahit ang totoo, gusto niyang maging utusan ako. Bukas na bukas po hahanap ako ng trabaho. Kakausapin ko po si Senyor Vendosa. Hindi na po kasi talaga kayo maaaring magtrabaho, Tia. Ngumiti si Tia tsaka hinaplos ang aking pisngi. Sabi ko magbakasyon ka dito para ma-refresh ka naman bago magtrabaho. Pero heto ka, aalagaan mo ko't kakailanganin mo pang maghanap ng trabaho. Malungkot na ani Tia. Ngumiti lang ako tsaka ako hinaplos ang kamay niya. Ayos lang po. Kayo nga po ang walang pahinga mula nang mag-aral ako kaya karapatan ko lang pong suklian yun. Malambing na saad ko. Inaasikaso ko si Tia sa kanyang higaan. Pinalitan ko siya ng damit at pinatulog na din dahil kailangan niya makabawi. 7:00 ng gabi nang sumilip ako sa bintana ng bahay. Tanaw ko ang mabituing kalangitan. Nay, Tay, pagtibayin niyo po ako. Gusto ko pa pong mabigyan ng magandang buhay si Tia. Igiyan niyo po ako sa landas na dapat kong tahakin. Naibulong ko. Bigyan niyo po ako ng isang senyales para suungin ang buhay ng mga Vendosa. Umaasa ako na may kakaiba ako makikita sa kalangitan at hindi nga ako nabigo. 3 bulalakaw ang gumuhit sa kalangitan. Si Imir kaagad ang sumagi sa aking isipan. Nagmamadali kong kinuha ang calling card na iniwan niya kanina.
Mabilis kong dinayal ang kanyang number. Ilang segundo lang bago niya iyon sinagot. May kailangan ka? Mapang-asar kung kausapin niya ako. Nasaan ka? Mag-usap tayo. Saad ko't nadinig ko ang kanyang paghalakhak. Seryoso ko. Hindi dahil pamangkin ka ni Yaya Milet ay magiging mabait na ako sa'yo. Hindi porke sinabi mo ay gagawin ko kaagad. Huwag kang mag-alala. Nahiya lang ako nung una kaya hindi kita makausap ng maayos. Pero ngayong alam ko ng magaspang ang ugali mo, hindi na ako mahihiya sa'yo. Kaya sabihin mo kung saan ka dahil gusto ko nang maputol ang pagkakatali ni Tia sa pamilya mo. Walang kagatol-gatol na saad ko. Sabihin na niyang wala akong utang na loob, ayos lang. Naiinis ako dahil lolo niya ang nagpaaral sa akin at hindi naman siya. Pero kung mag-demand siya sa akin ay wagas. Nasa Monica Bar ako. Isisend ko ang exact location ko para naman kahit papaano hindi ko isiping prombi ka. Tumatawang aniya pa na nagdulot sa akin ng matinding inis. Hindi naman kalayuan ng Monica Bar na sinasabi ni Emir, kaya narating ko yun kaagad. Excuse me, pwede ko bang malaman kung nasaan si Emir Vendosa? Saad ko. Tinignan ako ng cashier mula ulo hanggang paa. Bakit po? May problema po ba? Ano ka ni Mr. Vendosa? Mahalaga pa ba yun? Siya lang ang kailangan ko kaya hindi naman na siguro kailangan na sumagot ako sa tanong mo. Mataray na saad ko. Just give me his room. Pahabol ko pa. Mukhang natakot naman siya at kaagad na sinabi ang numero ng kwartong inuukupan ni Emir. Sabi niya totoo ang hinala ko. May pagkabastos talaga ang Emir na yun. Isipin mong kwarto pa ang kinuha niya. Iinom lang naman siya. Naibulong ko sa aking sarili. Pinihit ko ang siradora. Nagbabaka sakali lang ako na hindi nakalak yun. Pero halos masalo ko ang aking dibdib nang maabotang nakapulupot ang katawan ng babae kay Emir habang nakakandong ito sa kanya. Sinasabi ko na nga ba Mahinang usal ko. Tumaas ang kilay ng babae habang si Emir naman nakatitig lang sa akin kasabay ng kanyang pagngisi. Pinatayo niya sandali yung babae para palipatin sa kabilang sofa. Akala ko naman nagbibiro ka lang. Na-miss mo ko? Nakangising ani Emir. Miss, nag-iisip ka ba? Ayoko sa ugali mo kahit sa itsura mo. Kaya saan ka kumukuha ng ganyang klaseng tanong? Ang mayayamang gaya nyo, walang ibang alam na gawin kundi gipitin kaming mahihirap. Nandito lang ako dahil sa business matters na kanina mo pa pinagsisiksikan. Tatanggapin ko yung alok mong trabaho. Bukas ako magsisimula para mapabilis ang pag-alis ko sa buhay nyo. Ako ang papalit kay Tia bilang kasambahay. Ano? Hindi yun ang itatalaga kong trabaho sa'yo. Angil pa niya pero matalim ko siyang tinignan. Si Tia ang may utang. Siya ang papalitan ko kaya ang naiwan niyang trabaho ang itutuloy ko. Matapang na saad ko pero kumpara kanina ay mas naging maayos ang itsura niya kumpara kanina. Puno ng pagkagusto sa aking sinabi. Gusto kong tanungin kung tama ba ang sinabi ko o mali. Sigurado ka na ba dyan? Hindi na ba mababago ang desisyon mo? Oo, hindi na mababago. Kung wala ka nang sasabihin ay aalis na ako. Saad ko tsaka ako nagmamadaling lumabas. Kumpara kanina, mas dumami na rin ang mga tao sa dinaraanan ko. Sa huling paghakbang ko ay may mainit na bisig na humawak sa aking pulsuhan. Sa lakas noon, natangay ako sa kung saan. Sa isang madilim na lugar, isinandala ko ng kung sino sa pader. Nag-iisang tagapagmana ako ng mga Vendosa. Si Emir. Napalunok ako habang titig na titig sa mukha ko ang mapungay niyang mata. Ang hininga niya, amoy na amoy ko kung gaano katapang ang alak na ininom niya. Hindi po pwede na kinakausap pa kita aalis ka na. Bulong niya sa akin. Ano ba Emir? Lumayo ka nga sa akin. Saad ko habang itinutulak siya palayo sa akin. Sabi mo ikaw ang papalit kay Yaya Milet. Trabaho mo na sunduin ako sa tuwing malalasing ako. Naiintindihan mo? Sa gabi kukumutan mo ko kapag nilalamig ako. Kasambahay ako at hindi alipin mo. Iyon ang trabaho ko kaya hindi ako nakapagsalita nang sunggaban niya ang aking labi. Emir! Nagpupumiglas na saad ko pero masyado siyang malakas. Hinawakan niya ang dalawang kamay ko at ipinako sa aking ulunan. Muli na naman niyang inangkin ang aking labi. Pinilit kong kumawala sa kanya hanggang sa magawa ko. Malutong na sampal ang isinalubong ko sa kanya.
Walang yaka. Sino ka para gawin sa akin to? Naiiyak na saad ko. Hindi mabibili ng pera mo yung dignidad ko. Oo, magtatrabaho ako sa inyo. Pero wag na wag mo kong lalapitan dahil hindi ako katulad ng mga babae mong sige-sige na lang. Ayos lang na mahawakan sa kung saan. Mahalikan ng paulit-ulit. Nakakadiri ka. Saad ko tsaka ako nagmamadaling maglakad palabas ng lugar na yun. Bakit pa kasi ako sumugod dito? Pakiramdam ko ako mismo ang bumaboy sa sarili ko. Pinahid ko ang mumunting butil ng aking luha. Natatakot lang naman ako dahil baka may iba siyang makuha na papalit sa pwesto ni Tia. Lalong mapapatagal ang pagbabayad ko kung mag-a-apply pa ako sa iba. Pero hindi ko naman siguro deserve na pagsamantalahan. Luha ang saad ko habang binabaybay ang kahabaan ng highway. Sunod-sunod na pagbusina sa aking likuran ang nadinig ko kaya lumingon ako. Nandun si Emir, sakay ng kanyang kotse. Yas, tawag niya sa akin pero hindi ko siya inalintana. Come on, sorry na. Yuni ko iho ka, diba? Hindi ka dapat mag-sorry. Umuwi ka na. No, I'm sorry. It's just a kiss. Anya pa. Huminto ako at masama siyang tinignan. It's just a kiss? Hindi makapaniwalang saad ko. That was my first kiss. You stole my first kiss. Maluluha na namang saad ko. Halata na nagulat siya sa aking sinabi. Ninakaw mo ang first kiss ko na dapat ay para sa mapapangasawa ko. Alam kong mababaw lang ang ikinaiiyak ko pero lahat ng una sa akin gusto kong ialay sa kanya. Then, be my wife soon. Sinserong aniya. Ano daw? Kung iiyak ka ng dahil sa paghalik ko sa'yo, pakasalan mo ko. Sinserong ani pa din niya. Tinanaw ko siya tsaka sarkastikong tumawa. Huwag mo kong inisin dahil wala sa plano kong magkagusto sa isang babaerong tulad mo. Lumayas ka na dahil ayoko sa'yo. Matapang na saad ko. Siya naman ang hindi makapaniwala sa aking sinabi. Napaatras ako nang bumaba siya ng kotse. Anong sabi mo? Wala sa plano mo na magkagusto sa akin. Iniinsulto mo ba ako? Am I not attracted para sa'yo? Kunot ang noong aniya nang hawakan niya ng mahigpit ang aking braso. Para bang nainsulto ko siya. Sige, pero tandaan mo. Ipapakain ko sa'yo yung sinabi mo. Sisiguruhin ko nga habulin mo ko. Kung kailangan na ipakulam ko yung puso mo'y gagawin ko para lang makain mo yung sinasabi mo. Galit na aniya, tsaka inis akong iniwan, drive ang kanyang kotse. Literal na kumabog ang aking dibdib. Hindi ko pa kilala ang ugali ni Emir. Baka nga talaga ipakulam niya ako. Dahil sa sinabing iyon ni Emir, nawala ang emosyon ko kanina. Natakot ako sa bantang iyon ni Emir. Gwapo siya talagang hindi malabo na mapahulog niya ang sino man at kasama na ako dun. Anak, ano't napakaaga mo namang gumayak? Ani Tia, nang umaga ding yun. Tinignan ko lang siya tsaka akong umiti. Hindi ko naman pwedeng sabihin na dahil sa walang yanyang alaga. Nag-message kasi iyon kagabi na wag akong malate kung hindi mababawasan ang rate ng aking sahod. Tia, ipinagluto ko na po kayo Papasok na po ako sa trabaho. Ngiting saad ko. Naglakad ako palabas at doon na nawala ang ngiti ko. Talagang tumanim sa isip ko ang mga sinabi ni Emir. Pagkarating sa mansyon, hindi na ako tinanong pa ng gwardya. Hindi ko alam kung natandaan ba nila ako o ano. Nadatnan ko na naman si Senior Vindosa sa harap ng mansyon at kalaro ang kanyang alagang aso. Magandang umaga po. Nakangiting bati ko sa kanya. Magandang umaga, iha. Balik na bati niya sa akin kasabay ng malakas niyang pagtawa. Nasisiguro akong may dahilan ka kaya ka pumarito. Hindi po ba nasabi sa inyo ng apo niyo? Ako po yung papalit pansamantala kay Tia para tapusin ang kautangan niya. Magalang na sagot ko. Naging mas malakas ang kanyang pagtawa. Sinasabi ko na nga ba, tama ang aking hinala. Tibayan mo nga lang, iha. Malaki ang gampanin ni Millet sa buhay ni Emir, kaya't sana tumagal ka, iha. Maaari mo nang gisingin ang apo ko. May pasok siya ngayon sa opisina. Tumangulang ako dahil alam ko naman ang kwarto ni Emir. Doon na ako dumiretso. Hindi nakalak ang pinto nang pihitin ko yun. Gigisingin ko na sana siya pero tumunog yung pinto ng bathroom. Napatingin ako doon. Ang mata ko ay napako sa magandang hulma ng kanyang tiyan.
Nakapatong sa ulo niya ang puting face towel habang tumutulo ang ilang hibla ng buhok niya. Palya niya namang puti ay nakapulupot sa kanyang bewang. Baka hindi ka na mag-breakfast. Busog na ang mata mo. Ngising aniya na ikinataas ng aking kilay. Mayabang. Nasabi ko sa sarili ko tsaka ako umirap. Gigisingin sana kita pero hindi naman na pala kailangan dahil gising ka na. Ipag-aanda kita ng almusal. Magbihis ka na dahil baka sikmurain ka. Nagtataray na saad ko. Matunog siyang umisi. Matatakam ka din sa akin balang araw. Baka ikaw pa mismo ang humiling na alisin ko ang saplot ko. Mayabang na Anya. Huwag kang mayabang dahil sa panaginip lang mangyayari yun, Emir. Matalim na sagot ko sa kanya. Akmang tatalikod na ako nang tulad ng nakaraang araw ay hinigit niya ang aking braso. Emir, ang itatawag mo sa akin oras na magkaroon tayo ng relasyon. Pero sa ngayon, sir muna ang itawag mo. Pwede din namang hobby kung nagmamadali ka. Mapang-akit na aniya pero sa halip na matuwa ako, naningkit ang mata ko't malakas kong sinipa ang binti niya na naging dahilan para mapayuko siya dahil sa kirot na naramdaman niya. Sa susunod na magsasalita ka ng ganyan, siguruhin mong tulog ka. Asik ko tsaka ako nagmarcha palabas. Ayos ka lang ba? Anima ng isay nang maabutan ako sa kusina na hihinga-hinga. Opo, ayos lang po. Nag-aalang ang saad ko. Umiti siya ng makahulugan. Mapusok ang uniko iho ng mga vendosa. Sa ganda mong yan, siguradong kukulitin ka niya. Mag-iingat ka sa kanya, iha. Anima ng isay, tsaka binangga ng marahan ng aking balikat. Mas lalo tuloy ako natakot. Bakit naman kasi pinili mo pang maging kasambahay? Yung si senyor sa pagkakaalam ko, naghahanap ng magiging sekretarya niya. Balita ko naman business management naman ang tinapos mo. Qualified ka doon. Matigas na saad niya sa salitang qualified. Dinidiscourage niyo si Yas na magtrabaho sa akin. Sabay kaming napalingon sa likod namin. Nandoon si Emir, nakasuksok sa bulsa ang kamay niya. Napakagwapo, talagang pinaninindigan niya na kuhanin ang aking atensyon. Alam mo, Isay, kung minsan ang pagiging madaldal mo hindi nakakatuwa. Huwag mo akong pilitin na mapuno sa'yo. Nagbabanta ang kanyang tinig. Bumaling ang mata niya sa akin. Nasaan ang breakfast ko? Nagsusungit ang mata niya. Nasa mesa. Nauutal na sagot ko. Samahan mo ko. Hindi ko alam kung nasaan. Anya tsaka tumalikod. Nakagat ko ang ibabang labi ko tsaka ako nanguna papunta sa dining table. Kakaumpisa pa lamang ng trabaho ko. Ay alam na kaagad ng mga kasama ko na ganito ako kung tratuhin ni Emir. Siguro ay alam talaga nilang babaero ito. 10:00 pasado na nang sa wakas, umalis ang walang yakong amo. Kasalukuyan ako nagliligpit ng damit sa kwarto niya pero bukas ang pintuan. Naku, kay Sir Emir daw ipapamana ang lahat ng ari-arian ng senyor. Dinig kong usap-usapan sa baba. Kanino pa nga ba? Nag-iisang vendosa lamang si Sir Emir, no? Tugon naman ang isa. Napakaswerte ng babaeng pakakasalan niya. Maya-maya ay saad pa sa baba. Alam ko naman na hindi ako ang tinutukoy nila, pero talagang pinapangunahan ako ng hiya. Siguro ay dahil minsan nang nasabi sa akin ni Emir kung gusto ko ba siya ang pakasalan ko. Batid kong biro lang yun, kaya inalis ko din kaagad sa isip ko ang gumugulo sa akin. Dahil sa akin na rin naman nagmula na ayaw ko sa kanya. Nananahimik na lang ako sa loob dahil madami pa akong gagawin. Sa dami ng damit ni Emir, baka abutin pa ako ng gabi. Maayos naman kasi ito kanina nang pumasok ako. Hindi ko alam kung sinasadya ba akong pahirapan ng kulugo na yun dahil sa mga sinasabi ko sa kanya. Madami na din naman akong alam tungkol sa mayabang na lalaki na yun, na nag-aral daw ito sa Austria, kaya hindi na malagi dito sa bansa matapos mamatay sa isang car accident ang kanyang magulang. Kaya nga daw naging babaero ito ay dahil walang kumalingang magulang. Mag-aalas 2 na ng hapon nang matapos ako sa pagtitiklop ng damit. Inayos ko ang kama niya na nagusot. Siniguro ko din na malinis at wala siyang mapipinta sa kwarto niya oras na dumating siya. Maaga-aga pa naman kaya sandali akong umidlip sa kama. Nakaupo ako sa sahig habang nakadukdok ang ulo ko sa malambot na kama pero hindi na magulo. Ramdam ko ang malalim na pagtitig sa akin pero baka pakiramdam ko lang yun dahil pikit pa din ang aking mata.
Pungas-pungas ako kasabay ng dahan-dahang pagdilat ng aking mata. Ngiting-ngiti na mukha ni Emir ang sumalubong sa akin. Nakasuot pa din siya at mukhang kakauwi niya pa lang habang nakadapa sa kama at titig na titig sa akin. Nag-enjoy ka ba sa pag-amoy kung saan natutulog ang perpektong katawan ko? Kinagat pa niya ang ibabang labi niya. Wari ba'y inaakit ako pero ngumuwi lang ako. Nakatulog ako dahil sa pagod at para sabihin ko sa'yo, pinalitan ko ang bedsheet mo kaya wag kang asyumero. Saad ko tsaka ako tumayo. Nagmamadali din siyang bumangon at hindi makapaniwala na namewang. Darating din ang time na maaakit ka sa akin. Malakas na aniya pero hindi ko na siya nilingon. Kung darating man ang panahon na yun, sisiguruhin kong malayo na ako sa'yo. Bubulong-bulong na saad ko. Pagbaba ko ay madilim na. Bakit ngayon ka lang bumaba doon? Ani Aling Isay. Halika nga at tulungan mo kong maghiwa ng hapunan. May nangyari na sa inyo ni Sir Emir? Maya-maya ay hirit niya. Otomatikong nanlalaki ang mata ko kasabay ng pagniwi. Kaya ho kayo nakakagalitan eh. Hindi po talaga maganda ang masyadong malisyosa Aling Isay. Birong wika ko, siya naman ang umiwi. Ginulo po ni Emir ang damitan niya tsaka pinatupi sa akin. Hindi ba't nakakainis yun? Pero syempre wala akong pamimilian dahil hamak nakatulong lamang ako. Bakit kasi ayaw mo pa ding pumayag? I swear, hindi nakatulong ang ganap mo. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Napaangat ang aking ulo. Ang tinig at hininga niya kasi ay sumasayad sa aking tenga na nagpataas ng aking mga balahibo. Nang tumingin ako kay Aling Isay, nakatingin siya sa akin at para bang kilig na kilig habang yakap ang sandok sa kanyang leeg. Pwede ba lumayo ka nga? Saad ko, umatras ako't iniamba ang kutsilyo sa mukha niya. Talaga bang hindi mo ko tatantanan? Pananakot ko sa kanya. Bakas ang pamumutla sa kanyang mata kaya't nagkaroon ako ng lakas ng loob para humakbang palapit sa kanya na siya namang pag-atras niya. Huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Kapag hindi mo ako tinantanan, sasaksakin talaga kita. Banta ako pero naging seryoso ang mukha niya. Sige, kung yan ang ikasisiya mo. Aniya tsaka lumapit sa akin. Nataranta ako nang hawakan niya ang dulo ng kutsilyo. Ituloy mo. Masaya akong tatanggapin kung ikaw ang tatapos sa akin. Parang isang makata na aniya. Nabitiwan ko nang wala sa oras iyong kutsilyo. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Maging sa mga sumunod kasing araw ay ganun siya. Ako na lamang ang sumusuko. Para bang seryoso siyang mapaibig ako pero alam ko din namang oras na mangyari yun. Ako din ang kanyang iiwan. Ito na ang 3 buwan na nagsisilbi ako sa mga vendosa. Pero ganong buwan na din ang aking pagtitiis sa ni Kuiho na mga ito. Kaya't minabuti ko ng lapitan ng senyor. Himala yata iha at sinadya mo na ako dito. Tumawa na naman ang senyor. Matino naman siya, sadyang masiyahin lang. Tingin ko'y malalim na suliranin nito, tama ba? Aniya, matapos ay tumawa na naman. Pasensya na po kung sasabihin ko ito ngunit hindi ko na po kayang tagalan ng ugali ng anak nyo. Kung maaari po sana maging sekretarya nyo na lamang po ako. Magalang na saad ko. Tumawa siya ng malakas. Anong ugali ba ni Emir ang hindi mo maunawaan, iha? Sa pagkakaalam ko nilalambing ka niya, hindi ba? Makahulog ang saad ni senyor. Kusang namula ang aking pisngi. Lambing? Sino naman po ang nagsabi niyan sa inyo? Tumawa na naman siya ng malakas. Ako, pati ba naman yun ay bawal? Napalingon ako sa pinto at nandun si Emir. Nakasuksok ang kamay niya sa bulsa habang naglalakad palapit sa akin ng lolo niya. Apo, masyado mo naman yatang sinasakal si Yas. Tignan mo at tayo na niyang mamalagi dito sa bahay. Ayos lang, ilang buwan na lang din namang itatagal niya. Kung ayaw niya talaga dito di aalis na ako. Seryosong Anya, nakaramdam ako ng guilt. Hindi na nga, kay Mr. Vendosa na ako magtatrabaho. Hindi mo naman kailangang umalis. No, it's okay. Anya, tsaka tumalikod at naglakad palabas. Noong una, akala ko ay trip ka lang talaga ng apo ko, iha. Kumbaga libangan, dahil doon ko naman siya nakilala. Ani Mr. Vendosa. Nang lingunin ko siya, nakatingin lang siya sa pinto na nilalakaran ng kanyang apo. Babaerong pusaka lang apo ko, kaya nga hindi ko siya inuobliga na mag-asawa.
Pero nabago ang lahat mula nang makilala ka niya. Pero bilang pagtanaw ng utang na loob kay Milet, sige at ikaw ang magiging sekretary ko. Nakangiting ani Mr. Vendosa. Bagsak ang balikat ko nang lumabas sa kwartong yun. Nakuha ko ang gusto ko pero bakit hindi ako masaya? Ano, pumayag ba? Usisa ni Aling Isay paglabas ko. Hindi ako sumagot. Sinabi ko naman sa iyo na matatanggap ka doon. Ani Aling Isay, hindi ako kumibo. Sa halip ay pumasok ako sa kwarto. Iniisip ko kung talaga bang nagtampo sa akin si Emir. Dahil nga sa susunod na linggo pa ang start ko, nagkaroon pa ako ng pagkakataon na makapaglinis sa kwarto ni Emir. Lulunok-lunok ako habang palapit ng palapit sa kanyang kwarto. Sisigawan niya kaya ako o baka may gawin siyang hindi maganda? Sari-sari na ang pumapasok sa isip ko pero nagtapos lang ang lahat ng iyon nang buksan ko ang pintuan. Nakahapsit ito sa kama niya habang nakahiga ang kalahati niyang katawan. Busy sa pagbabasa ng libro, suot ang puting roba. Mukhang kakatapos lang niyang maligo. Kung dati ay mukha siyang manyak dahil sa mga pangaakit niya. Ngayon ay mukha siyang perpektong nilalang na napakatalino dahil sa suot niyang salamin. Nagpa-haircut ba siya? Naitanong ko sa aking sarili. May kakaiba kasi sa kanya ngunit hindi ko naman alam kung ano yun. Mas lumakas ang tibok ng puso ko kasabay ng pagsinghap nang magtagpo ang aming mga mata. Ngayon ko lang napansin na abuhin pala ang mata niya. Bakit ka nakatingin sa akin? Walang emosyon ang kanyang mata. Para bang nung unang magtagpo ang landas namin, ganun siya kasungit. Andito ko para maglinis. Nahihiyang wika ko tsaka ako nilihis ang aking paningin. Ramdam ko ang pagbaba nito sa kanyang hawak na libro. Cleanwell, Anya naman. Tumayo ito at naglakad sa gilid ng kanyang kama. Nag-cross arms habang nakataas ang kanyang kilay. Batid kong tinitignan niya ako. Pinapanood niya ang ginagawa ko. Nasa drawer niya ako at nagpupunas ng alikabok doon. How's your sleep? Biglang tanong nito. Kamuntikan kong mapatalon sa gulat dahil naroon na siya sa aking gilid. Ngayon ko lamang naramdaman ang ganitong kaba sa aking dibdib. Ha? Maayos naman. Naiilang kong sabi. Matapos mo kong pag-isipin kahapon, tingin mo makakatulog ako ng ayos? Bulong ko sa aking sarili. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Alright then, clean my room. Sabi niya tsaka naglakad pabalik sa kanyang pwesto kanina para ituloy ang pagbabasa. Napagpasyahang bilisan na lamang ang paglilinis sa kanyang kwarto. Habang abala ko sa paglilinis, abala naman siya sa kanyang pagbabasa. Buo na ang desisyon mo? Sa AV ka na magtatrabaho? Anya, yung kumpanya nila ang tinatanong niya. Oo, nakapirma na ako ng kontrata. Hopefully na hindi ka magsisi. Aniya't hindi naman ako kumibo. Mahigit kalahating oras ang iginugol ko bago tuluyang matapos. Nang lingunin ko si Emir, pikit na ang kanyang mata. Nakapatong sa dibdib niya ang libro na kanina ay kanyang binabasa. Mula sa malayo, nakatanaw lamang ako sa kanya. Nakakapanibago dahil hindi niya na ako kinukulit. Hindi tulad noon. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o ano dahil hindi na siya tulad ng dati. Pero eto naman ang gusto ko, hindi ba? Ang tantanan niya. Wala sa sarili ako naglakad pababa ng hagdan upang pumasok sa kwarto at maligo. Nang sumapit ang Lunes ng umaga, maaga ako nagising, kagaya ng gusto ni Mr. Vendosa. Iisa lang kasi ang sasakyan namin. Nang lumabas ako sa kwarto ko, hindi ko nakita si Emir. Tinanaw ko ang kwarto niya pero sarado pa iyon. Let's go, Iha. Ani Mr. Vendosa sa akin. Sabay kaming lumabas. Pinagbuksan siya ng tauhan niya habang ako naman ang nagbukas para sa aking sarili. Nasa kalagitnaan na kami ng daan nang magsalita siya. Sadyang tipo ka ng apo ko. Wala namang masama kung pahirapan mo siya dahil nga babaero ang apo ko. Pero wag mong saktan ang puso niya, Iha. Nakangiting ani Mr. Vendosa. Po? Naguguluhang tanong ko. Malalaman mo din ang ibig kong sabihin, Iha. Nakangiting Anya na naman. Bagaman hindi ko naiintindihan ang sinabi niya, gumulo iyon sa isipan ko hanggang sa marating namin ng EV Incorporation. Kumpanya daw ito ng mga chandelier at talaga namang nakakahanga. Yari kasi sa makakapal na salamin ng buong building.
Sa materyales pa lang na ginamit sa building na iyon, mababakas ng matibay at quality. Alaga ang mga produkto nila. Bumaba kami sa kotse. 8:00 na ng umaga nang pagbuksan kami ng 2 gwardiya na naroon sa pintong salamin. Pagpasok namin, sumalubong ang mga nakapilang empleyado sa entrada ng lugar. Ang lahat ay nakayuko nang maglakad kami ni Mr. Vendosa sa gitna nun, hanggang sa marating namin ang dulo ng hallway. Huminto si Mr. Vendosa sa tabi ng isang may edad na lalaki at base sa pin at titulong nakadikit sa kanyang dibdib, siya ang manager. I'm Vicente Carion. Anang manager, tsaka inalok ang kamay sa akin. Tinanggap ko naman yun. I'm Yasmin Mendoza. Pakilala ko rito. Nang magbitiw kami, tumingin akong muli sa karamihan. Alam kong maguguluhan ka. And worst, umatras ka kung sinabi ko sa iyo kaagad. Pero nilapitan ako ng apo ko kagabi. Ani Mr. Vendosa kasabay noon nang muling bumukas iyong pinto at iniluwa noon si Emir. Naka-dark violet ito ng suit. Please welcome, Mr. Emir Vendosa. He is the new owner of AB Incorporation. Anang manager kasabay ng palakpakan. Ang mata ng mga empleyadong babae talaga namang nagkikislapan nang maglakad na si Emir. Napangiwi ako. Mali ako sa pag-aakalang magbabago siya sa pangungulit sa akin. Mukhang wala na ako magagawa kundi ang tanggapin to. Kinakailangan ko lang talagang tibayan ng loob ko. I'm Emeraldo Vendosa. Nice meeting you. Seryosong anya. Mukhang nakita niya kanina ang pakikipag-shake hands ko kay Mr. Carion. Inalok ni Emir ang kamay niya sa lalaki. Nagpakilala naman si Mr. Carion sa kanya. Iisa lang ang rules ko. Ayaw na ayaw ko ang hinahawakan ng pag-aari ko. Naiintindihan mo naman yon, hindi ba? Mukhang ako ang kanyang tinutukoy. Tumawa si Mr. Carion. Oo, naiintindihan ko, Mr. Vendosa. Buo ang kumpiyansang sagot nito. Napangwi ako, samantalang umugong naman ng malakas na tawa ni Mr. Vendosa. Sa pagkakataong ito, wala na akong takas dahil nakapirma na ako ng kontrata. Naglakad-lakad kami. Isa-isang ipinaliwanag ni Mr. Carion ang lahat pero mukhang wala kaming naiintindihang pareho ni Emir. Buong oras kasi nakatingin lang siya sa akin habang ako naman binabantayan ang pagtingin niya sa akin. Maari na ba naming ipagkatiwala sa inyo ang posisyon ay binigay sa inyo? Ani Mr. Carion. You should still guide then, lalo na ang apo ko. Ani Mr. Vendosa. No, I can handle myself, Lolo. Wala na po kayong dapat na alalahanin. Wika ni Emir. Okay, iwan mo muna ang sekretary mo dyan at pag-usapan natin ang lahat sa conference. Ani Miss Carion, tsaka naunang maglakad palabas kasama ang matanda. Napalabi si Emir. Ayaw na ayaw niya talagang nagmumukhang utusan. Stay here. Antayin mo ko makabalik. Ani at hindi na ako kumibo pero nagulat ako nang mabilisan niyang hagkan ng noo ko bago tuluyan akong lisanin. Naiwan ako nakatulala sa opisina. Napahawak ako sa aking noo. Sunod ay sa aking dibdib. Hala, nababaliw na yata ako. Naibulong ko na lamang nang maramdaman ko ang matinding kaba sa aking dibdib. Sa halip na antayin ko si Emir sa opisina, pinuntahan ko ang opisina ko na itinuro kanina ni Mr. Carion. Maayos naman ang opisinang iyon. Kahit daw kasi wala nang kumakwarto doon, pinalilinis pa din iyon ni Mr. Vendosa. Dahil may mahalagang tao daw na kukwarto doon. Hindi ko nga lang alam kung sino. Ilang minuto ako naupo sa magiging mesa ko. Iniisip ko kung ano bang magiging takbo namin ni Emir dito. Ilang minuto pa nga nang bumukas ang pinto at bumungad ang salubong na kilay ni Emir. I said wait me there, diba? Baritono ang tinig na anya. Uulitin ko, hindi mo ko alipin. Nandito ko para lamang magbayad ng utang ni Tia. Trabaho ang gagawin natin dito. Mga utos lang na related sa aking trabaho ang susundin ko. Kaya huwag kang umasa na magiging masunurin ako sa mga personal mong gusto. Matapang na saad ko. Bakit ba ang tigas mo ha? Ano bang gusto mo? Ngayon ko lamang nakita ang ganitong emosyon sa kanyang mata. Alam kong may kirot siyang itinatago. Ano bang gusto mong gawin ko? Wala. Ikaw ang boss ko at empleyado mo ko. Ganun lang kasimple. Huwag mo kong kulitin. Lalong nagsalubong ang kanyang kilay. Lumapit siya sa kinauupuan ko.
Inikot niya ang upuan ko at hinarap sa kanya. Mabilis niyang tinulak iyon papunta sa pader. Heto na naman ang mapanlin lang niyang halik. Hindi nga ako nagkamali. Mabilis na dumapo ang halik niya sa aking labi. Para na naman akong dinuduyan. Nagugustuhan ko ang pagiging pangahas niya. Nakakalimutan ko ang mga sinabi ko sa kanya. Sa bawat sunggab niya sa aking labi. Now tell me, paano kitang titigilan? Kung palagi mo kong pinapasabik sa tugon mo, kung hinahayaan mong maadik ako sa labi mo. Masuyong aniya. Pinamulahan ako ng pisngi at takmang itutulak siya pero pinigil niya ako. Iginiya niya ako patayo. Nang matagumpay niya akong maisandal sa pader, ayan na naman ang pagkabog ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang susunod na gagawin ni Emir. Sinalo niya ang aking hita at basta na lamang isinabit iyon sa kanyang bewang. Ang posisyon naming ito ang nagpapabuhay sa init na hindi dapat namin maramdaman. Lalo na ako. Eto na ba yung sinasabi nilang tulak ng bibig, kabig ng dibdib? Wala sa ulirat kong naisabit ang kamay ko sa kanyang batok. Masyadong mabilis na nahigop ang lakas ko nang walang kalaban-laban. Emir, saad ko para pigilan siya, pero bumaba ang halik niya. Emir, stop please. Nang tuluyan kong masabi ang katagang yun, tumigil si Emir. Pareho kaming habol hininga. I'm sorry. Anya, gusto kong kumontra na wag niyang sabihin iyon dahil sa dami ng pagdanakaw niya ng halik sa akin ay kulang pa iyon. Ang totoo, natatakot ako, Emir. Natatakot ako na baka paglaruan mo lang ako. Ayokong sumugal, Emir, ayoko. Saad ko pero niyakap niya ako ng mahigpit. Handa ako mag-antay hanggang sa mawala ang takot mo. Nanunuyong ani Emir sa akin. Hindi ko alam kung dapat ko bang ipagkatiwala ang lahat kay Emir. 4 na buwan na din akong tumatayo bilang sekretary niya. Ngayon ay araw ng linggo. Maayos-ayos na rin ang kalagayan ni Tia. Anak, hindi mo ba naiisip ang kinabukasan mo? Tanong ni Tia habang nasa labas kami ng bahay at sabay na nagkakape. Kinabukasan na ano po, Tia? Pagpasok sa relasyon, pagkakaroon ng anak, bubuo ng sariling pamilya. Nasamid ako sa sinabi niyang yun. Hindi ko alam kung may ideya siya tungkol sa amin ni Emir. Hindi ko pa naman kasi nababanggit sa kanya na may pagtatangi sa akin ng kanyang alaga. Hindi pa po sumasagi sa isip ko ang bagay na iyon, Tia. Masaya po akong kasama kayo. Nakangiting sagot ko tsaka hinaplos ang kanyang ulunan. Naiintindihan ko naman, anak, pero ayokong maranasan mo ang ganito sa akin. Swerte pa nga ako kung tutuusin dahil nandyan ka. May pamangkin ako na sigurado akong kakalingain at aalagaan ako sa pagtanda ko. Ikaw, wala kang kapatid na may anak na gagabay sa iyo. Yasmin, anak, huwag kang matakot na buksan ang puso mo. Dahil sa sinabing iyon ni Tia ay nabuhayan ako ng loob. Paano po kung may manligaw sa akin? Saad ko para mahinto si Tia sa kanyang mga sinasabi. Magiging masaya ako kung ganun. Basta piliin mo lamang iyong tao na pahalagahan ka at pipiliin sa kahit gaano kahirap na sitwasyon. Ani Tia. Hindi pa ako nakakasagot nang may sports car na huminto sa tapat ng bahay namin ni Tia. Nako, mukhang si Emir yan, hindi ba? May pagtataka na, ani Tia. Nagpaalam ka ba nga absent ka? Day off ko po, Tia. Sagot ko naman, naka-sunglass pa ang loko nang lumabas sa kotse. Naka-stripe na long sleeve at preskong naglakad. Ano ang ginagawa ng batang iyan dito? Sandali, Tia. Kinabahan ako, baka mamaya may masabi siya kay Tia, kaya minabuti ko nang tumayo at salubungin si Emir. Anong ginagawa mo dito? Saad ko nang salubungin siya. Nakangiti siya ng matamis. Namiss mo ko, kaya sinalubong mo na ako. Humahalakhak siya sa sarili niyang kalukuhan. Sabi ko, ano ang kailangan mo? Kakamustahin ko si Tita Milet. Tia? Pagkaklaro ko sa kanyang sinabi. Nakangiti siyang tumango, kaya napangiwi naman ako. Teka, saan ka pupunta? Pigil ko sa kanya nang siya ay humakbang. Kay Tia nga. No, hindi. Wala kang Tia. Giit ko pero mabilis pa din siyang humakbang. Kahit itulak ko ang dibdib niya, ay walang laban ng manipis kong braso. Kapag hindi ka lumihis, kakargahin kita.
Pananakot niya sa akin habang nakangisi. Alam kong hindi siya nagbibiro, kaya napaatras ako nang wala sa oras kasabay ng paglunok. Kay tagal nyo, ano bang pinag-usapan ninyo? Ani tiya. Wala naman po tita. Kumpiyansadong ani Emir. Palihim kong kinurot ang kanyang tagiliran. Malakas na tumawa si tiya. Mapagbiro ka talagang bata ka. Ani tiya. Seryoso po ako. Gusto kong ligawan ng pamangkin nyo. Nanlaki ang mata ko, maging si tiya. Nilingon ako ni tiya. Hindi ko alam ang isasagot ko. Naging seryoso ang mukha ni tiya. Hindi ako pumapayag. Ani tiya. Nagulat si Emir. Kahit naman ako'y nagulat din. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya iyon. Ha? Napaawang ang labi ni Emir. Alam kong mayaman kayo. Kaya mong ibigay ang marangyang buhay para kay Yasmin. Ani tiya, walang kumikibo sa amin. Saksi ako kung gaano kakilala ang pamilya mo. Ngunit saksi din ako kung paano ka maglaro sa pag-ibig. Ipagpatawad mo sana Emir, ngunit hindi ako papayag na maranasan ni Yasmin ang bagay na iyon. Seryosong ani tiya. Iba noon sa ngayon yaya. Ani Emir, batid ko ang pagpapaunawa niya. Talaga namang malaki na ang pinagbago ni Emir, ngunit hindi ko maaaring kontrahin ng tiya. Hindi na ako yung dating kilala mo. Minsang apila pa ni Emir. Hayaan mong tadhana ang humiling para sa inyo. Kung kayo gaano man kahigpit ang pagbabantay ko, magiging kayo pa din. Tipid nang umiti si tiya. Sa ngayon ayoko Emir. Anya pa, tsaka tumayo at naglakad papasok sa loob. Hindi gumagana ang tadhana. Dahil ang tadhana ay by choices. Nasa atin na lang yon kung ano ang pipiliin natin. Malungkot na Anya. Gusto kita Yas. Gustong gusto. Anya pero naglakad na din ako patalikod. Buo ang kumpiyansa niyang papayagan siya ni tiya. Kaya siguro ganoon na lamang siya kung malungkot. Tiya, tawag ko sa kanya nang pumasok ako sa kwarto niya. Naupo ako sa tabi niya. Pasensya ka na kung sinabi ko iyon ng harapan kay Emir. Aniya, tsaka hinawakan ako at hinaplos. Naiintindihan ko po. Alam kong ayaw mo lang ako mapunta sa hindi magandang kalagayan. Tinignan ako ni tiya, tsaka hinaplos ang aking pisngi. Kamukhang kamukha mo ang kapatid ko. Tulad niya'y napakaganda mo din. Mapagbiro ang pag-ibig. Natatakot akong papasukin sa buhay mo ang Vendosa na iyon dahil Vendosa din ang naging dahilan kung bakit ako tumanda ng ganito. Malungkot na Anya. Napakurap ako. Wala pa siyang ikinukwento pero alam kong napakasakit ng kanyang pinagdaanan. Tulad mo, inibig din ako ng daddy ni Emir. Nag-aaral pa ako noon nang magkakilala kami. Ang sabi niya nagbago na siya na hindi na siya iibig sa iba dahil nandito na ako sa tabi niya. Pero iniwan niya pa rin ako't nang makilala niya si Emma. Mapait na ani tiya. Nang mamatay sila sa car accident, tinuring kong anak si Emir dahil mahal na mahal ko ang daddy niya. Ngunit maaga ko nakita ang ugali ng daddy niya sa kanya at ayoko nang sapitin mo ang sakit na pinagdaanan ko. Huwag kang mahulog sa kanya anak, pakiusap. Ani tiya. Gustuhin ko man tiya, hindi ko na kaya. Nahulog ako ng palhim kay Emir. Malungkot kong nasabi sa aking isip. Bumaba ako sa kwarto pasado 9:00. Siniguro kong tulog na si tiya. Nakahiga ako pero dilat ang aking mata. Ano kaya ang ginagawa noon ngayon? Nagbuntong hininga ako tsaka ako ipinikit ang mata ko para matulog. Pero kasabay ng pagpikit ko, ang pagring ng aking cellphone. Umaasa ko na si Emir yun at hindi nga ako nagkamali. Hello? Kaagad na saad ko. Gising ka pa? Ikaw? Ayaw mo na din ba sa akin? Anang tinig ni Emir na halatang lasing. Dahil ayaw sa akin ni Yaya Milet kaya ayaw mo na din. Alam mo ba, 3 buwan ako nag-practice na tawagin siyang tita para maging proud ka naman. Malungkot na Anya. Nakaramdam ako ng awa. Uminom ka? Tanong ko pero matunog lang siyang umisi. Nasaan ka? Wala, magpahinga ka na dyan. Masaya ako kahit makita lang kita sa malayo. Malambing na Anya. Nasaan ka nga? Angil ko pero hindi siya sumagot. Nagpakasakali ako na nasa labas siya dahil sa sinabi niyang masaya siya na makita ako kahit sa malayo. Hindi na naman ako nabigo.
Nakita ko na naman ang kotse niya nakaparada sa harapan ng bahay namin. Eksakto na nagtagpo ang mata namin. Malungkot iyon habang nakatanaw sa akin. Mahal kita, Yas. Mahal na mahal. Bulong niya pero dahil magkatawagan kami ay nadinig ko pa din. Bababa ako, pwede ba? Hindi na. Pauwi na din naman ako, sinilip lang kita. Baka mapagalitan ka pa ng tita mo. Tulog na siya, please Emir. Hayaan mo ko makita ka. Nagsusumamong saad ko. Kahit malayo kami, tanaw ko ang pagkislap ng kanyang mata. Gusto mo kong makita? Hindi makapaniwalang aniya pero hindi na ako sumagot. Nagmamadali akong tumakbo palabas. Binuksan ko ang tarangkahan at pumasok sa kotse niya. Walang pasabing niyakap ko siya. Anong ibig sabihin yan? Nauutal na aniya. Ayokong aminin kaya umiling lang ako. Hayaan mo lang akong mayakap ka please. Saad ko habang nasa ganoon pa ding sitwasyon. I'm sorry kung nasaktan ka ni Tia sa sinabi niya. May malalim siyang rason at alam kong balang araw maiintindihan mo din yun. Saad ko pero hinawakan niya ang balikat ko at pilit akong pinahiwalay sa pagkakayakap. Anong rason? Bakit pagdating pa ng panahon? Bakit hindi pa ngayon? Sabihin mo sa akin. Hindi ko siya pinatapos. Sa halip, hinalikan ko ang labi niyang marahan para patigilin ang pagtatanong niya. Stop asking. Saad ko habang nakatitig sa mata niya. Para bang sa isang halik na yun, nabura ang kanyang kalasingan. Magtatanong pa din ako. Hanggang sa ulitin mo yun, Yas. Ani at napalunok ako sa hamon niyang iyon. Bukas na tayo mag-usap, umuwi ka na. Saad ko tsaka binuksan iyong kotse para bumaba na. Nakalawit na ang isang paa ko nang pumulupot ang bisig niya sa tiyan ko. Malakas niya akong hinila pabalik. Tingin mo, ganun lang kadaling patayin ang apoy na ginatungan mo. Nagahamon ang tinig niya habang ibinubulong iyon sa aking tenga. Natatakot ako pero alam kong ito na yun. Damang-dama ko ang mainit na paghinga ni Emir sa aking balikat. Mahal mo na ako, hindi ba? Malambing na tanong niya sa akin. Napapikit ako kasabay ng pagtingala nang lumapat ang labi niya sa aking balikat. Para akong idinadarang sa apoy, hindi ako mapakali. Emir, napapadaing na nasabi ko pero wala akong lakas ng loob para siya'y pigilan. Napalunok ako nang dumulas ang kamay niya sa balikat ko, pababa sa aking pantulog. Isa-isa niyang inalis ang aking mga sagabal. Napamura siya, hindi niya malaman ang gagawin. Natatakot ako, baka kung anong magawa ko. Lumunok akong muli, hinawakan ko ang kamay niya. Do what you want, saad ko habang titig na titig sa mukha niya, sa mapupungay niyang mga mata. Yes, tawag niya sa akin, napapikit ako. Napakasarap sa pandinig, ngunit hindi siya makakilos. Alam ko sa sarili kong ito ang unang beses na gagawin ko to, ngunit natitempa ko. Dahan-dahan kong nilapit ang labi ko sa kanya hanggang sa maglapat ang aming mga labi. Ang pag-aalangan niya kanina ay napalitan ng uhaw. Mainit niyang hinagkan ng aking labi. Parang mas mapadiin ay hinawakan niya ang dalawa kong pisngi. Kapwa nagpapalitan kami ng paghinga habang patuloy na nilalasahan ng labi ng isa't isa. Hanggang sa maganap na nga ang bagay na iyon sa amin. Habol hininga si Emir habang hinahagkan ng noo ko. Nakapikit lang ako't hihinga-hinga hanggang sa maramdaman ko ang dahan-dahan niyang pag-aayos. Inayos ni Emir ang sarili niya kaya sumunod ako. May wipes sa ibabaw ng kotse niya na siyang pinanglinis niya sa akin. Para bang ready siya na mangyari ito sa amin. Nang maisuot niya ang aking mga sagabal, in-start na niya ang kotse. Sandali, saan tayo pupunta? Hinawakan ko ang braso niya para pigilan. Itatanan kita. Hindi ang tita mo ang hahadlang sa akin. Desididong aniya. Hinawakan niya ang isang bahagi ng aking pisngi. Mahal kita. Walang boundaries ang makakapigil sa akin. Anya pa, tsaka pinaandar ang sasakyan. Hindi na ako kumibo. Pagdating namin sa mansyon, binuksan ko ang pinto. Hinayaan lang ako ni Emir na gawin yun. Bagaman may pagtataka na hindi niya ako pinagbukas, ay hindi ko na lamang pinagtuunan iyon ng pansin. Akmang hahakbang na ako pababa nang mapanganga ko dahil sa kirot na naramdaman ko.
Nadinig ko ang paghagikgik ni Emir. Masakit hindi ba? Birong aniya pa, tsaka nagmadali ng bumaba. Binuhat niya ako. Hinayaan kong bumaba ka para makita ko kung talaga bang hindi mo ininda ang kalakihan ko. Tatawa-tawang aniya habang naglalakad kami papasok sa mansyon. Nawala ang pagkalasing ko dahil sa sarap mo. Aniya na ikinapula ng aking pisngi. Kung alin naman yung nakita niya na lahat ang sa akin, tsaka pa ako nahiya. Tulog na ang lahat ng kasambahay niya kaya malaya niya akong diniretso sa kwarto niya at marahan ng inilapag. Inaaya na rin ako ng antok kaya minabuti ko ng pumikit. Good night, my future wife. Bulong na aniya pa. Masyado nang mabigat ang talukap ko kaya hindi ko na nagawa pang dumilat. Tanging pagngiti na lamang ang nagawa ko. Kinaumagahan na inaantok pa ako nang magising si Emir. Good morning, aniya, tsaka hinagka ng noo ko. Ramdam kong bumangon na siya pero hindi ko yun inalintana. Kinondisyon ko muna ang sarili ko at siya kasi natatawagan ako kaagad ni Tia. Nang magmulat ang mata ko ay tapos nang maligo si Emir. Kalalabas niya lang ng bathroom. Napatitig ako sa kanya pababa sa kanyang katawan at tanging puting tuwalya lamang ang nakatakip sa mismong bewang. Pakiramdam ko naaakit na naman ako. Bakit ganito? Talaga bang nagkakatotoo ang sinabi niya na ako mismo ang maghahabol sa kanya? Ngiwing nasabi ko sa aking sarili. Nahinto ang mata ko sa basang tiyan niya. Ito na ang ikalawang beses na nakita ko iyon, ngunit hindi matapos ang pagkamangha ko sa ganda ng katawan niya. Kumalma ka, sa'yo lang yan. Napaawang ang bibig ko dahil sa kanyang sinabi habang siya naman ay tatawa-tawa. Nahiya ako sa sarili ko kaya mabilis kong iniwas ang aking mga mata. Hawak niya ang tuwalyang nakapalupot sa kanyang bewang. Lumapit ito tsaka yumuko papalapit sa akin at masuyong hinagka ng aking noo. You're still beautiful. Gawa na. Wash your body. Iisang round tayo. Hindi pa ako nag-aalmusal. Ano? Hindi makapaniwalang saad ko. Para bang gusto niyang gatungan ng apoy na nararamdaman ko. Matunog siyang tumawa. Biro lang, maligo ka. Babalik tayo sa bahay niyo. Mamamanhikan kami ni Lolo. Walang pagot na aniya. Ano bang sinasabi mo? Makaluma ang tita mo. Since may nangyari na sa atin, karapatan kong panindigan ka. Seryosong ani Amir. Hindi ako si Daddy. Hindi ko gagawin sa iyo ang ginawa niya kay Tita Milet. Yes, alam ko ang kwentong yun. Kaya nga ganito ko kabait kay Tita Milet. Sa dami ng babae na nakilala ko, sa kanya lang ako humanga. Hanggang ngayon ay mahal niya pa rin si Daddy, kahit na nagtaksil ito sa kanya. Ipapangako ko sa tita mo na hindi lahat ng bunga nagiging kamukha ng puno. Nakangiting aniya pa kaya kahit papaano napanatag ang loob ko. Alam kong masyadong mabilis, pero ano pa ba naman ang hihingin ko? Mahaba-haba na ang panunuyong ginawa sa akin ni Emir at matatawag ko na iyong unconditional love. Naligo ako tulad ng gusto niya. Paglabas ko sa bathroom ay may kahon na itim sa kama. May kwintas din na gold doon, pero ang mas nakapukaw ng atensyon ko ay si Emir. Inaasahan kong nakabihis na siya pero nakaboxer pa din. Kinabahan ako nang humakbang siya palapit sa akin. Ngayon ko lang napagtanto, hindi babaero si Emir. Mahilig siya pero sana sa akin lang siya ganito. Napakurap ako't hindi din makasagot sa mga sinabi niya sa akin. Isang iglap lang, naramdaman ko kaagad ang malambot na labi ni Emir sa akin. Nakakahilot, nakakapanghina ang mga halik niya. Hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. Kakaligo ko lamang pero ang init ng aking pakiramdam. Kusang sumasang-ayon ang katawan ko sa ginagawa niya. Kusang nagpapaubaya ang mga labi ko sa kanyang mga halik. Kusa akong ipinikit ng mata at tuluyang nagpaubaya sa kanya ngayong umaga. Ako ang naging almusal niya. Stay with me until last. Don't ever leave me. Just stay. Nakakapanghina ako narinig ang malambing nitong boses. Kusa akong tumango sa hiling niya. Salamat. Bakas ang galak sa kanyang boses. Akala ko'y papasok na naman siya pero hinagka niya lang ang noo ko at tinigilan na ako. Magbihis ka na. Ayokong ikasal ka nang may laman ang tiyan mo. Natatawang anya pa sa akin. Nang bumaba kami sa sala, nakabihis na si Mr. Vendosa. Nakahanda na ba kayo?
Anang matanda sa akin. Tinignan ko si Emir. Handa na ano? Napapaisip na saad ko. Kasama natin si Lolo sa pamamanhikan. Ayaw mo ba? Tanong ni Emir sa akin, pero pinangunahan ako ng hiya. Dahil sa kapusukan namin ni Emir, makakaistorbo pa kami. Iginiya ako ni Emir sa kotse niya habang nasa likodan naman namin ang kotse na sakay ng kanyang lolo. Nasa likod pa nga ang paningin ko't pinapanood ang kotse na sumusunod sa akin. Nang ibalik ko sa unahan ng tingin ko, nakatitig sa akin si Emir. You're so beautiful as always. Umiiling na aniya. Hindi ko alam kung dapat ko bang ipagpasalamat ang pagkakasakit ng tita mo. May substitute probinsyana slave. Birong aniya pa. Ngumuso ako. Sadya naman kasing naging alipin ang binabalak niya sa akin. Ngunit dahil sa mareklamo ako, hindi niya iyon nagawa. Ilang minuto lang ang nakalipas, nakarating din kami sa eskinita, papasok sa bahay namin ni Tia. Sandali akong hinagka ni Emir. Good luck, kiss ko. Pangpakalma. Oras na hindi pa din pumayag si Tita Milet kahit nakuha na kita. Itatakas kita at ngayon din ay pakakasalan. Pananakot niya sa akin na ikinangiti ko. Sadyang malaki na nga talaga ang pinagbago ni Emir kumpara ng una kaming magkakilala. Napairap ako pero nandoon ang kilig. Tinanaw ko ang kamay niya na kanina ko pa sinusubukang baliwalain. Humahaplos iyon sa hita ko pero nararamdaman kong tumataas na ang paghaplos ni Emir kaya tinapik ko yun. Kung dati kahit saan niya na lang ako hinahalikan, ngayong nakuha na niya ako, baka kahit saan na lang din siya abutan. Tumingin ka sa dinaraanan. Sita ko sa kanya. Napatingin naman siya sa akin at natawa ito nang makita ang inis kong reaksyon. Sorry, akala ko kasi cambio na yung hinahawakan ko. Tatawa-tawang aniya, tsaka ninakawan ako ng halik sa pisngi. Nag-init ang aking pakiramdam dahil sa inis, kaya mas lalo lang siyang natawa. Pero maya-maya, inalis niya na ang kamay na nakahawak sa aking hita. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang aking sarili sa pagsugod sa kanya, para pisilin ang maliit na laman sa kanyang tagiliran. We're here, wife. Be ready. Nakangising sabi ni Emir, kaya napahawak naman ako sa dibdib ko. Nagbuntong hininga muna ako para pakalmahin ang pabilis na tibok ng aking puso. Tulad ng palagi naming ginagawa ni Tia, nagpapaaraw na naman siya nang malingunan niya kami. Seryoso ang mukha niya. Natatakot ako. Tita? Saad ko't umirap siya sa akin. Tuloy kayo. Aniya, tsaka naglakad papasok. Lalo akong kinabahan. Tumawa ng malakas ang lolo ni Emir na nasa likuran namin. Yan ang dahilan kung bakit hindi ko siya nagustuhan noon. Ani Mr. Vendosa. Napaka-istrikta niya. Hindi ko man lang siya makakabiruan. Hindi namin siya pinansin ni Emir. Dumiretso kami papasok. Halatang galit si Tia dahil sa madilim niyang muka. Tita, may nangyari na po sa amin ang pamangkin niyo. Walang bahid ng pagdadalawang isip na saad ni Emir. Gustong-gusto ko na siyang batukan kung wala lang sana ang lolo niya. Tumaas ang kilay ni Tia samantalang umugong naman ang malakas na tawa ni Mr. Vendosa. Willing naman daw po akong pakasalan ng pamangkin niyo. Nito pa. Kamunti ka ng malaglag ang pangako. Ako pa ang willing. Bakit parang ako pa dapat ang magpakasal sa kanya? Ano pang magagawa ko? Nagtabi na kayo. Ani Tia. Napatalon sa tuwa si Emir. Kaagad niyang hinawakan ang kamay ni Tia. Hindi po kayo magsisisi na ako ang napili ni Yasmin. Hindi po ako si Daddy na lulukuhin lang siya. Pinapangako ko po. Bago ko pumayag, hindi mo ba pinakulam ang pamangkin ko o kahit ginayuma? Paniniguro ni Tia. Lalong napatawa ang lolo ni Emir. Tia naman, nakalabing saad ko. Sinisiguro ko lang. Masungit pang anya. Akala ko ay si Tia ang puputol ng lahat sa amin ni Emir. Pero tulad nga ng sinabi niya, hangad niya na maabot ko ang lahat ng pangarap ko kasama na doon ang maging may bahay ni Emir. 6 na taon din ang nakalipas mula nang maikasal kami ni Emir. Nagkaroon ako ng sarili kong negosyo, cosmetic company. Tulad ng pangako ko kay Tia, binigyan ko siya ng masaganang buhay na mula sa aking paghihirap. Kasalukuyan kaming narito sa puntod ni Inay at ni Itay. Ang huling punta ko pa dito ay nung nakagraduate ako. Pero ngayon ay kasama ko na si Tia at ang aking mag-ama.
Bago pala kami maikasal ni Emir, buntis na pala ako ng 1 buwan. Si Yas Emerald ang naging bunga ng panakaw-nakaw naming pagkikita. Mommy, who on the grave po? Inosenteng ani Emerald. Si lolo tatay at lolo nanay. Nakangiting saad ko. Nakangiti kong pinagmasdan ang kanilang lapida. Makatapos ng napakahirap na buhay namin ni Tia, sa wakas ay nakamtan din namin ng masaganang buhay. Wala na nga akong ibang mahihiling pa. Kung meron man akong hihilingin, siguro ay ang mas mahaba pang buhay ni Tia at ang malusog na pangangatawan namin nila Emir at ng anak namin. 10:00 na ng gabi nang puntahan ko si Emerald sa kanyang kwarto. Tulog na tulog ito habang yakap ang paboritong laruan na binili ng kanyang daddy. Nakatitig kong hinaplos ang ulunan ng anak ko. Napalingon ako sa likuran ko nang may mahigpit na yumakap sa aking bewang. Walang iba kundi si Emir. Palagi ka nalang umaalis ng oras na maglambing sa'yo. Sa anak naman natin nauubos, hindi ba? Inosenteng tanong ko. Kahit na, gusto ko pa din ang lambing mo. Kailangan na kailangan ko nun, wife. Lalo at pupunta na naman ako sa London para sa business natin sa susunod na linggo. Baka lalo kang magreklamo oras na nilambing kita. Ikaw pa naman tong kapag naglambing, permis na nagkakalaman ng tiyan ko. I don't care. Aniya, tsaka hinila ang kamay ko palabas ng kwarto ni Emerald. Nakangiti ako nagpatianod habang nakatitig sa gwapong muka ng aking asawa. Kahit kailan, hindi dumapo sa isip ko na ang kagaya ni Emir ang aking mapapangasawa. Nung unay ayaw ko pa sa mayayaman dahil mga mata pobre ang mga ito sa aking pagkakaalam. Ngunit kaya pala ayaw ko sa basta mayaman ay sa apo ako ng 1 bilyonaryo ibibigay. Masaya ako na ikaw ang pinili ko, Emir. Malambing na saad ko. Tinitigan ako ni Emir. Titig na alam kong panghihinaan ako. Titig na alam kong makukuha ko. Nakagat ni Emir ang labi niya. Alam kong ginagawa niya iyon para ako yakitin. Habang nakakulong ang bewang ko sa kanyang bisig. Kahit ilang beses pa akong ipanganak, ikaw at ikaw pa din ang nanaisin ko makasama habang buhay. Mamahalin kita ng higit pa sa sobra, wife. Hinaplos niya ang pisngi ko, tsaka dahan-dahang hinalika ng malambot kong labi. Kaagad na nanlambot ang tuhod ko nang umpisahan niyang gawin ang bagay na iyon sa pagitan namin. Sabay kaming bumagsak sa kama. This is it. Sa pagkakataong to, junior na ang gagawin ko. Maganda ka dahil matagal kong pinagplanuhan to. Nakangising anya, nawala ang lambing at napuno ng kalokohan ng mukha niya. Kung kinakailangan na ibitin kita para lamang lalaki ang susunod ay gagawin ko. Kahit magdamag pa kitang sambahin. Gigil na bulong niya sa aking tenga. Nang gabing iyon ay pinagsaluhan namin ni Emir ang lamig ng panahon na pinag-iinit ng aming pagmamahalan. Alipin ako ng pag-ibig mo, Yasmin. Bulong niya bago tuluyang ilabas ang susunod naming anak.